Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Mukhang nawala yung aking audio kanina. Pasensya na po at maulang umaga ngayong umaga. Again, greetings sa mga maagang kasama ko ngayon. Send hello kay Sister Lerma Palahadja. Magandang umaga po, ma'am, and Sister Lerma. And say hello also kay Ma'am Maripas. Magandang umaga po dyan, ma'am. Maulan ba dyan sa Dagupan City? O sa lugar ninyo ngayon? Magandang umaga. Ano na lang po kung may audio tayo. Kasi biglang nawala kanina eh. And I hope na meron na siguro ngayon. Ayun, meron. Okay, purihin po ang Panginoon at tayo po ay sama-sama sa ating pagbubulay-bulay ulit. Kahapon ay hindi nakalimutan kong naka-on yung ibang mga monitor, and hopefully okay na ngayon kaya mino-monitor ko rin dito. Yan. Watching myself. Kung baka hindi ko tawag dito. Walang audio. Okay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Ang oras po natin, we got more 12 minutes before 6 o'clock in the morning. Kayo po ay nakikinig sa Living Word Web Radio. That is the voice of inspiration across the airwaves. Ako naman ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. At ngayong araw ay sama-sama po tayong magbulay-bulay at manalangin at humingi ng ating at magpasalamat sa Diyos. Okay? Humingi sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkukulang, at higit sa lahat ay magpupuri tayo dahil sa another day, a beautiful day na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Alright, sa araw na ito, sa Miyerkules na ito. Ang ating pagbubulay-bulayan ay mula sa Book of Romans 4:13 to 25. Kung meron po kayong kung meron po kayong Biblia, ay samahan nyo ako at ating basahin. Magba-Bible reading po tayo. Ayon sa Romans 4, ito po yung Biblia. Romans 4:13 to 25. Yan, medyo mahaba-haba. Pero ito po yung ating Bible verse natin. Nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Sa Romans 4 verse 13 to 25. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pinagkakaloob lamang ng mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Dito, ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Verse 16. Kaya nga't sa pananampalataya na babatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad, nakaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos. Sa kanyang sinampalatayanan ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha
ng mga bagay na hindi nilikha. Verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Verse 19, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kahit uugod-ugod na siya, palibhasay 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Verse 20, hindi siya mag-alilangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tuparin ng Diyos ang pinangako nito. Verse 22, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin ding naman. Itinuturing din na tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang. Yan po ang ating verse of the day or chapter from the book of Romans 4:13 to 25. Napakaganda po, di ba? Okay, bago po tayo magpatuloy, maraming salamat sa mga kaibigan natin. Good morning, Pastor, and everybody have a great day of all of us. The message is coming from Sister Caroline. Okay, tayo po muna ay manalangin. Patnubayan tayo ng ating Diyos. Samahan tayo sa ating pagbubulay-bulay. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa bagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng aming weather na kung saan ay umuulan. Makapal ang ulan dito sa Zambales at sa mga ibang lugar, Panginoon. Dalangan namin, O Diyos, na paunahan mo kami. Ang pangako mo ay either 2 or 3 gathered in my name, I will be in the midst of them. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay aming nasa kalagitnaan. Sa mga oras na ito, dalangin ko, O Lord, na samahan mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, siya ang magpapaunawa upang matutunan namin, Panginoon, ang bagong salita para sa araw na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Hopefully, maging okay na yung ano natin. Wala na bang echo? Yung ating stream kahapon ay may echo. Anyway, siguro naman ay okay na ngayon. Kumusta naman po ang buhay-buhay dyan sa Pangasinan? Okay, and say hello kay Alejandro Dupra, ang aking laging kabady. Yes, bro, Alejandro, chairman. And saying hello also kay Veronica Betchay. Tinatawag ko itong Betchay noong bata. Ang pangalan niya kasi Betchay. Kaya nasanay ako na tinatawag ko yung Betchay. Ayan, ang hina ng audio. Bakit mahina yung audio? Okay, laksan po natin yung audio. Sige, pakicheck lang po kung lumakas na. Ayan, baka naman yung cellphone mo, ma'am, yung mahina. Okay, pakicheck lang po kung okay po yung nasa dry run tayo kasi gawa ng tawag dito, bagong upgrade yung ating computer. And of course, maraming salamat sa nagbahagi ng biyaya. Yan, katulad ni Ma'am Caroline at sa mga iba pang mga katrumahan natin. Clear na clear ang boses mo, Pastor, sabi niya. Siguro kulang ng volume, ma'am, yung cellphone mo, Ma'am Maripas. Kasi okay na. Pero ngayon okay na siguro, hopefully. Kahapon, inayos kong mabuti ito actually. Dahil, siyempre, hindi natin mararamdaman at ma-feel kapag masyadong mahina.
kapag may gumagaral ka, di ba? So, technical problem. Okay, so may pinamagatan ang ating mensahe ngayong umaga. Mas naniniwala ka ba sa problema mo o sa pangako ng Diyos? Oh, ayan, sige, check mo na lang, ma'am. Sabi ni Ma'am Caroline, clear. Baka siguro kailangan mo na mag-headset. Si Ma'am Maripas, sige ma'am, sige, in-adjust ko na rito. Paki-check na lang kung lumakas na ang iyong audio. Alright? Check mo lang. Nakikita ko naman dito sa sige, volume pa. Yan, o kaya yung volume ng boses ko. O baka kailangan ko na sumigaw. Pero ox na dito sige. Siguro konting adjust pa. I-adjust ko yung aking audio setting. Volume. Try natin kung kayang lumakas. Saan ka ba? Alang-alang kay ma'am, check natin. Yan, malakas naman pag sa inang video. Dito sa akin, okay na pastor, loud and clear. Okay, yan po kay Ma'am Lerma. Sige, check pa natin. Big device. Okay. Tuloy po tayo. Romans 14 verse 13 to 25. Ikaw, kung sasabihin sa iyo ng doktor na imposible ka ng manganak o magkaroon ng anak, naniniwala ka ba? Kung may nagsabing isang araw ay magkakaroon ka ng napakaraming lahi na hindi kayang bilangin. Okay, kung okay na po yung sound, and of course, and hello kay Ma'am Alma Bawag, watching from USA. Okay, so hopefully okay na po yung ating audio. Okay, and tuloy po tayo. Nasaan na ako? Ayan. So magandang umaga po ulit sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga listeners, at mga kaibigan ng Living Word Web Radio, maging sino man o maging kayo man po ay nasa Pilipinas, nasa ibang bansa bilang OFW, nasa trabaho, nasa bahay, nasa sasakyan, kayo ay preparing papunta sa inyong money market. Malugod ko kayong inaanyayahan tuwing umaga sa ating pagbubulay-bulay upang magsilbing devotional hour natin bago natin salubungin ang bagong araw. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Parang napakabilis talaga ng araw. Okay, at ang programang ito ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa mula sa salita ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon. Ang sabi dito sa Romans 4:20 verse 21 ay, ngunit dahil sa pangako ng Diyos ay hindi siya nag-aalinlangan sa pananampalataya, kundi naging matatag at nagbigay luwalhati sa Diyos, na lubos na naniniwalang magagawa ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang aklat ng Roma ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma noong araw. Ang kabanatang 4, ginagamit ni Pablo si Abraham bilang halimbawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Ipinakita niya yung pinakita niya na bago pa man binigay ng ang kautusan kay Moses, si Abraham ay itinuring na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. So hindi siya naligtas dahil mabuti siya.
Hindi siya naligtas dahil sumunod siya sa kautusan. Naligtas siya dahil naniwala siya sa Diyos. Kaya ikaw kapatid, ikaw ba ay naniniwala o tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo? Kaya kapag may nakakausap kayong mga Kristiyano, kapatid, tumanggap ka na ba sa Panginoon? Yan yung mga tanong eh. So pag sinabi mong tinanggap, ito yung taos-puso mong paniniwala na siya, ang Panginoong Jesus, ang siyang ating tagapagligtas. So ganito ring paraan ang kaligtasan natin ngayon. May pananampalataya ka bang katulad ni Abraham? Yan po yung title natin kahapon. So continuation ngayon. So kung mapapantayan natin, hindi man natin kayang tularan yung mga ginawa ni Abraham, pero sa magitan ng ating pananampalataya, sa magitan ng ating pagtitiwala sa Diyos, ay halos magiging katulad na rin natin siya, si Abraham. Okay? So manampalataya po tayo. Tanggapin po natin siya at ibigay ang ating buhay sa Kanya. Okay? Number 1, ang tunay na pangako ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ayon sa Romans chapter 4 verse 13 to 15. Hindi minana ni Abraham ang pangako dahil sa kautusan. Natanggap niya ito dahil sa pananampalataya, sa kanyang pananampalataya. So minsan iniisip natin na pagpapalain tayo ng Diyos dahil mabait tayo. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay hindi sahod, kundi ito ay isang regalo. O kapag binigyan ka ng regalo, anong gagawin mo? Siyempre tanggapin mo yon. Ang regalo ng Panginoon. Ang kaligtasan po ay isang regalo because we are saved by grace. Tinatawag tayo po naligtas sa biyaya ng Diyos. Merong isang kwento na may isang ama na bumili ng regalo para sa kanyang anak. Hindi iyon ibinigay dahil perpekto yung anak. Ibinigay yon dahil mahal niya ang anak. Okay, tandaan mo. Ikaw, may anak ka, di ba? Kahit na masuwayan yung anak mo, binigyan mo siya dahil sa salitang mahal mo yung anak mo. Hindi tayo iniligtas dahil karapat-dapat tayo. Iniligtas tayo dahil mahal niya tayo. Yan po ang Diyos. Nagkatawang tao siya, bumaba sa lupa, pinahirapan siya. Sa lahat ng sa lahat ng ginawa sa kanya ay tinanggap niya. Ito ay lahat ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay dahil sa iyo, dahil sa akin. Tumigil tayo sa pag-asa sa ating sariling kabutihan. Ang ibig sabihin po ay huwag po tayong manangan sa sarili nating kabutihan. Dahil kung kaligtasan po natin ay ginagawa natin, halimbawa yung mga nagpipilitin siya dyan, no? Yung pinapahirapan mo yung sarili mo, di mas pabor sila ng Diyos kung ginagawa natin yung mga ganon. Kaya, ang ano po dito ay huwag tayo pong umasa or gagawin o magsakripisyo ng mga bagay na ano pang gagawin kung ang objective mo ay kaligtasan lang. Ginawa na ng Panginoon yan noon. Ang gagawin na lang natin ay tanggapin iyong regalo ng buhay. Magtiwala tayo sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos at hindi sa sitwasyon. Ayon sa Romans 4:18 to 19 na nabasa natin, sa edad na halos 100 ni Abraham, wala nang pag-asang magkaanak si Abraham. At isa pa, si Sarah ay baog. So lahat ng ebidensya ay nagsasabing imposible. Kung sa siyensya natin sa panahon ngayon, ay maaaring sabing imposible na yan. Hindi na yan magkakaanak. Ngunit tumingin si Abraham sa Diyos kaysa sa problema. Ito ang isang ilustrasyon. No? Kapag sumakay tayo sa eroplano, hindi natin nakikita yung piloto. Nandun sa likod, di ba?
Maaaring nasa business class ka or nasa economic class ka nakaupo, pero hindi mo nakikita yung piloto. Ngunit nagtitiwala ka, nadadalhin ka ng ng pilotong ito sa tamang destinasyon. Naniniwala ka na ang pilotong ito ay pinapalipat ang eroplano patungo sa iyong destinasyon kung saan ka mang pupunta. Hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit mapagkakatiwalaan natin siya. So siya kanya natin nilalagak, pinagkakatiwala yung ating buhay. So marahil may problema ka ngayon, marahil ay wala kang pera ngayon. Tulad ko. Anyway, may sakit ka man ngayon, maaaring may sakit ka. Ano ba yung mga problema mo ngayon? So, mas kinikilala mong na talaga pinaka-main na problema. Diba? Ang dami nating worry, ang dami nating pag-aalala. Kakulangan sa pera, di mo alam kung may isasaing ka pa bukas, may makakabili ka pa ng pang-ulam, or makabili ka man lang ng bigas. Yung iba naman ay makabili ng bagong iPhone, bagong branded na damit, ganito. Pero higit po doon sa lahat ng mga bagay na yan ay problema sa pamilya, kabiguan sa buhay, kabiguan sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Meron po akong mga nakilalang ganyan. Yung ama ay nangangarap sa kanyang anak na, wow, magkakaroon na ako ng anak na teacher. Pero sa kadikalaunan ay may nangyari doon sa kanyang anak at nabuntis. Ngayon, naudlot yung kanyang pag-graduate kasi nga pinanganak, walang mag-aalaga sa anak. So, hindi na niya natapos yung kanyang graduation. At yung ama na yon ay nanlumo ng hina. So, yan po yung mga kabiguan nga, sabi nila sa buhay. Ang mga pamilya na napakasarap pagsama noong mga unang mga buwan nila ng pagsama, tapos tumagal, nauwi lang din sa paghihiwalay. Kung ikaw ay nagkatrabaho na hindi mo, noong una, pangalawa, siyempre tinanggap ka sa trabaho, maayos yung trabaho mo. Pero minsan isang araw ay nagkaroon ng bigla ka na lang may natanggap na notice na bukas ay wala ka ng trabaho. Sasabihin sa'yo na bukas ay huwag ka nang pumasok. So yan po yung mga nararamdaman natin at nararanasan natin na mga problema. Paano kung minsan yung boyfriend mo sasabihin sa'yo, break na tayo? At kung mag-asawa naman kayo ay sabihin, maghiwalay na lang tayo. So yan po yung mga iba't ibang sangay o iba't ibang problema na nararanasan natin. Ikaw, kaibigan, ano ang mo? Nararanasan mo ngayon? May kasalukuyan ka bang problema? Pero ang alam ko, kalimitang problema ngayon, pera. Problema sa pambili ng ganito, ng ganyan, lalong-lalo na yung mga consumable. Ito yung pagkain, araw-araw, gamot, ang maintenance. Di ba? Napakaraming problema. Pero ito po ang ating tandaan. Mas malaki ang Diyos kaysa sa iyong problema. Mas malaki ang Diyos natin kaysa sa iyong problema. At ang pangatlo ay, ang mababasa natin sa Romans 4:20, ang pananampalataya ay hindi nagdududa sa pangako ng Diyos. Hindi nag-aalinlangan si Abraham. Hindi nangangahulugan na wala siyang tanong or complaint. Minsan tayo ano naman to? Mga gano'n. Pag nagkaroon ka ng problema, nandiyan kang nagiging irritable ka, tataas yung boses mo. Lahat ng mga kaibigan mo kung along the way, bigla mong hinampas. Bakit? Nadamay tuloy. Pati yung aso, pinalo mo. Dahil nga sa hindi ng problema mo. Okay, hindi po nag-aalinlangan si Abraham, hindi nangangahulugan na wala siyang tanong nung panahon na yun. So may
may complaint din siya. Ngunit pinili niyang magtiwala. Mas pinili niya ang magtiwala kaysa magduda. Ito ang isang ilustrasyon. Kapag tumatawid ang isang bata sa tulay, kasama ang kanyang ama, di ba? Hindi siya natatakot. Hindi dahil matibay ang kanyang lakas, kundi dahil hawak siya ng kanyang ama. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo ang humahawak sa Diyos, kundi ang Diyos ang humahawak sa atin. Ano ang ipinangako ng Diyos sa atin? Ito po ang application natin. Ano ang ipinangako ng Diyos sa iyo? Pangako niya, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Sasamahan kanya hanggang wakas. Maniwala sa kanyang salita, ang pananampalataya ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ito yung number 4. Ang pananampalataya ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ayon sa Romans 4 verse 20. Habang lumalakas ang pananampalataya ni Abraham, lalo niyang niluluwalhati ang Diyos. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos sa gitna ng pagsubok, napaparangalan siya. Ito ang isang ilustrasyon ulit. Ang ilan ay pinakamalinaw, makita sa gitna ng kadiliman. Ang ilaw ay nakikita natin sa gitna ng kadiliman kahit ano pa man yan. Basta madilim na madilim at nagkaroon ng isang ilaw, ay nakikita ang ilaw doon sa kadiliman, sa gitna ng kadiliman. So gayon din po ang mananampalataya. Pinakamalinaw na makita sa panahon ng pagsubok yung ilaw natin. Tayo na mayroong Diyos. Ang iyong pagtitiwala sa Diyos ngayon ay maaaring maging patotoo sa iba bukas. O ito ay magiging testimony, patotoo sa ibang tao. Alam ko po, itong edad natin ito, si Ma'am Josepina, si Ma'am Lerma, Ma'am Maripas, Ma'am Caroline, si Ma'am Alma, no? Maging si Bro Alejandro, at yung mga iba pang mga kaibigan natin sa ka-level natin, kabats natin sa edad, marami po na po tayong pinagdadaan ng mga pagsubok, mga problema. Dapat po ay tayo yung mga advisor na or counselor sa mga ibang mga tata. Panglima, ang pananampalataya kay Kristo, ang daan ng pagiging matuwid. Sa Romans 4:23-25, hindi lamang para kay Abraham isinulat ang talatang ito. Para din po talaga sa atin to. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay para sa ating pagpapawalang sala. Ang parehong pananampalataya na mayroon si Abraham ay siyang pananampalataya na nagligtas sa atin. Yung pananampalataya ni Abraham noon ay wala pong pinagkaiba sa ating pananampalataya ngayon. Ganon din po yun. At yung kanyang Diyos na kanyang tumawag sa kanya at ang kanyang sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ganon din po sa atin. Okay, wala pong pinagbago yun. Bakit ikaw? Kung may ibang Diyos ka ba? Baka ibang Diyos ang tinatawagan mo at hindi Diyos ni Abraham. So, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, gusto ko pong bigyan diin ito. Hindi relihiyon, hindi denominasyon, hindi mabubuting gawa, kundi isang relasyon na pananampalataya kay Jesucristo. Yun po ang makakapagligtas sa atin. Yun po yung makakapagbigay relasyon sa atin. Marami minsan naririnig ko, born again Christian ka? Iyan ba yung relihiyon namin? Ang paningin nila ay relihiyon ito. Okay? Ang atin pong pakikipag-ugnay at relasyon sa Diyos ay hindi po tinatawag na relihiyon. Okay? Relasyon po yun. Relasyon. Ito po ang isang paglalarawan. No? Isipin mo ang isang tao na nasa gitna ng dagat habang lumulupog ang bangka.
Hindi siya maliligtas dahil hindi siya marunong lumangoy. Maliligtas siya kapag kumapit siya sa lifeboat. So, lalong-lalo na yung mga hindi marunong lumangoy. No? Maaari mang lumangoy ka, pero hindi ka makakaabot sa pampang kasi wala kang lifesaver. Wala kang kakapitan. So, ito po, no? Maliligtas ka kung kumapit ka or ang kakapit sa iyo ang Diyos bilang isang lifeboat. So, yan po yung isang paglalarawan, no, ng kaligtasan. Tayo ay hindi naliligtas or tayo ay hindi naliligtas dahil sa ating kakayahan. Naliligtas tayo dahil kumakapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating lifeboat. Siya ang ating tagapagligtas. Amen? So, sa atin pong conclusion, sa atin pong pagtatapos, ang pananampalataya ni Abraham ay pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Number 2, ituon sa Diyos. Sa Kanya ibigay ang ating problema. Matthew 11:28. Come unto me, sabi naman. Number 3, huwag magdududa. Huwag nang pagdudaan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang nagiging gabay natin. Ang 4, nagbibigay luwalhati sa Diyos. Okay, yan po yung mga ginawa ni Abraham noon. Ang pananampalataya ni Abraham, siya ay nagtiwala sa pangako ng Diyos, nakatungoon sa Diyos kaysa sa problema. Hindi nagduda sa kanyang utos o sa kanyang salita. Nagbigay siya ng luwalhati sa Diyos. Nagtuturo sa atin na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. Hindi po yung relihiyon, hindi po sa Methodist, hindi po sa Baptist Church, hindi sa Catholic Church. No. Kahit na ano pa man yan, hindi po iyon ang tunay na relihiyon. Ang relasyon po natin sa Diyos. Kaya, ito po ang hamon sa ating umaga. May pananampalataya ka bang katulad ni Abraham? O mas pinapaniwalaan mo yung problema mo kaysa sa ating Panginoong Diyos? Ngayong araw ay magtiwala po tayo sa ating Diyos kahit hindi natin nakikita yung sagot. Maniwala sa kanyang mga pangako tulad ni Abraham, ibigay ang iyong alalahanin sa Panginoon. Ilagak o ilagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? At dako po tayo sa ating muli ko pong tatawagan kayo. Tinatawag. Patuloy po akong nag-iimbita sa inyo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus ng lubusan bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon po yung tamang panahon. Huwag mong ipagpaliban ang iyong kaligtasan. Lumapit ka sa Panginoon na may pananampalataya. Kaya ipapanalangin kita ng isang panalangin na pagtanggap. Pwede ka mo akong samahan ng isang panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako ay makasalanan. Naniniwala akong ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako at gabayan mo ako sa bagong buhay na iyong pinagkaloob. Sa aking pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung ating tinatawag na altar call. Na lagi po nating hihilingin sa banal na Espiritu ang ating Panginoong Hesukristo na pumasok sa ating buhay at magkaroon po tayo ng tunay na pagbabago sa ating buhay. At ito po yung pangwakas na panalangin. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa halimbawa ni Abraham. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang magtiwala kami sa iyo sa gitna ng mga mabibigat na problema. Dalangin namin, Lord, ulit ang aming bansa. Pangunahan mo, Panginoon, ang aming mga leader, ang aming mga pinuno. Gayon din, Lord, sa mga simbahan na kung saan ay nandoon ang mga pastors, mga manggagawa, mga taong simbahan, mga pamilya, mga OFW. Bigyan po sila ng kalakasan, lalong-lalo na, O Lord, sa kanilang mga katawan na magkaroon ng kalakasan nagbubuhat sa iyo. Nilalapit din namin, O Lord, na sa mga taong mga may sakit,
Dampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Panginoon, upang maramdaman nila tunay mong pagmamahal. Sa mga dumaraan, Panginoon, ng depression, anxiety, and stress, marami po sa amin na nagkakaranas sa mga ito, Lord. Langin namin, Panginoon, ay padama mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila ng pag-asa sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at muli sa aming pagtatapos, naway ikaw ang maitaas. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa Living Word Web Radio, ang boses or the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amordi, nagpapaalala, kapag ang mga pangako ng Diyos ay tila imposible, tandaan na ang Diyos, ang mga pangako ay walang imposible. Kapag ang pangako ng Diyos ay tila imposible, tandaan na ang Diyos, ang kanyang mga pangako ay walang imposible. Magandang umaga, pagpalain kayo ng Panginoon at mabuhay kayong lahat para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Maraming salamat muli. Pinupuri natin ang Diyos sa kabutihan niya sa araw na ito. Our time now, we get 32 minutes past 6 o'clock in the morning. Amen. Okay, sige. At sa ating pagwawakas, pahabol. Greetings kay Bro Jess Jeron Bajes Montero para Relza. Yan po yung lagi nyo nakikita na katabi ko, kasama sa Men in Ministry tuwing linggo. Maraming salamat po at pakishare na lang po ang inyong mga video at yun po ating mga greetings nandyan po dyan sa at panoorin na lang ng mga iba. Pwede namang i-rewind yan. Okay, so purihin po ang Panginoon at muli po sa ating pagkasama-sama sa araw ng bukas. Bukas, hindi ko alam kung makakapag-live ako. Medyo may konting gagawin, pero doon ako sa nature. Baka nasa labas ako. Kasi may gagawin, may pupuntahan. Pero at least makapag-bulay-bulay at makapag-communication pa rin tayo. Thank you very much and God bless sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kaibigan. Purihin ang Panginoon.